Ang tao daw po, napakadaming choices niyan eh. Agree ba kayo? Sa araw-araw, nag-search ako, ilan bang search anong choice ng tao sa araw-araw? Sabi daw, umaabot ng 5,000 choices sa isang araw. Napakadami pong choices, no? Na andyan yung pagkamulat lang ng mata mo, papasok ba ako or magsisiklib na lang ako? Friday ngayon, no? Magpapalate na lang ako, mag-aati na lang ako ng Zoom. Pero malapit lang ang bahay dito, no? May choices, di ba? Anong gagawin ko? Merong, ano ba yung susuotin ko ngayong Friday? Eto ba? Or eto? Di ba? Ano ba yung susuotin ko sapatos? Di ba? Merong mga minor choices na ano ba susuotin ko? Mag-Nike ba ako? Mag-Adidas ba ako? Ano bang bibiling kong cellphone? iOS ba or Android? Di ba? Mga minor choices. Pero meron din naman mga major choices. Siya na ba yung papakasalan ko? Di ba? Yes or no? Ano ba? Saan kami titira? Mga major yan eh. Saan pa kami titira? Dito pa kami titira? Doon pa kami titira? Or yung plano mo sa buhay mo, saan pa akong bansa dadalhin? Dito ba ako? May choice ako eh. Australia, Canada, ano? Yan mga major choices. Mayroong mga minor, mayroong mga major. So, ibig sabihin, itong choice, napakahalaga sa isang tao. Napakahalaga po sa atin ito. At, siyempre, hindi ito katulad ng nung nag-aaral tayo, di ba? Multiple choices, di ba? A, B, C, D. Pag tinatamad ka, hulaan mo na lang. Pwede ba yun? Huhulaan mo na lang yung yung choice mo, yung pwedeng maganap sa'yo. Siyempre, dun sa pagpili natin, it will affect our future. Amen? Yung present mo, maaaring maapektuhan lalo na yung future mo sa pagpili natin. Kaya napakahalaga po talaga. Karamihan sa atin, kung sino tayo ngayon, bunga yan ng pagpili natin. Yung, gusto kong maging isang architect. Siyempre, pinili mo yun. Pwede ka namang maging doktor o kung ano. Pinili mo yan. So ngayon, nandiyan ka sa kalalagayan mo, pinili mo. Meron namang iba sa atin na, meron pa napilitan lang sa ginawa nila sa buhay nila, yung choice nila. Maari, di ba? Maari yung magulang natin or yung kaibigan natin, pinush tayo na, sige, ito, gawin mo, ito. Pero, karamihan sa atin, yung talagang gusto natin, yung pinili natin. Amen? Hallelujah. So, ang topic natin ngayon ay very clear. Kayo na magsabi? About choice, di ba? Ang choice po, ang iba yung choice sa desisyon eh. Yung choice, yun yung pamimilian mo, di ba? 2, 3. Yung desisyon, nag-decide ka na ito yung pinili mo, napili na. Amen? Pero halos, minsan kalimitan, yun na yung natin, parang parehas na sa atin eh. Pero yun po yung pagkakaiba niya. Amen? Ito pong choice, ay gift po from God. Ito ay nag-originate sa Kanya, ito ay galing sa Diyos. Amen? Doon pa lang po, sa first chapter pa lang ng Genesis, di ba, pinili ng Diyos na unahin yung, sa unang araw, di ba? Unahin natin yung, ano yung inuna niya? Gabi. Gabi at araw, di ba? Liwanag at dilim. Tapos sinunod niya yung, sinunod ng Panginoon, yung langit, lupa, yan. And then, yung creation. Pinili ng Diyos na 6 lang. Ba't hindi niya hinabaan, ano? Ginawa niya 10. Choice ng God yun eh. Siyempre, choice niya yun. He have the power. Siyempre, He have the power po to create out of nothing. Kinreate niya yun, yung universe, lahat po. Ganon din po, no, yung Diyos, nung kinreate niya na yung tao, yung tree of knowledge of good and evil, hindi niya lang basta nilagay yun, hindi niya itinago. Pansin nyo, pinili ng Diyos na ilagay doon sa pinakagitna kung saan makikita talaga ng nila Adam tsaka ni Eve, no? Ba't hindi niya tinago? Siyempre choice po niya 'yon, na choice niya na ilagay sa isang prominent location kung saan walang kawala talaga sila Adam and Eve. Talaga makikita, kapansin-pansin. So yun nga po, tapos yung pong choice na 'yon, pinasa po niya 'yon sa humanity, sa tao. Unang tao po, sila Adam at si Eva, no, na pinasa niya yon yung gift of choice. Imagine po, no, kung hindi tayo binigyan ng gift of choice, kung sunod-sunod lang tayo, wala tayong karapatang pumili, or noong time na yon, hindi creation ang tawag doon. Ang tawag doon invention. 'Di ba? Pag invention, no, sunod-sunuran lang 'yan. Kalimitan yung mga robot o kung ano man. Pero ang Diyos, binigyan niya ng
ng gift of choice yung tao na pumili. Kaso lang, ang unang choice ng tao, sablay. No? Kasi nga po, dun sa tree of knowledge of good and evil, so yun, nakita ni Eva, no? Binigay, dinala kay Adan. Pwede naman pumili si Adan, may choice naman si Adan na, sige, wag natin kainin yan, ito na lang gawin natin dyan. Kasi pag ginawa natin yan, baka ganito, hindi, wala pa silang alam nun. So, pwedeng sabihin ni Adan na, wag na yan. Wag na natin kainin. Pero, dahil nga, choice nila, siguro napakagandang prutas yung bunga nun, kaakit-akit, sige, kainin na lang natin, kagatin natin. So, yun po yung nangyari. Sablay yung unang pili nila. This happens because when God gives us the gift of choice, binigyan din tayo kasi ng power to choose between good and evil. Amen? So, ganun po, kahit nagkamali yung tao sa pagpili nila, hindi pa rin tinanggalan ng... Kasi pwede namang, mali yung desisyon ng tao, mali yung choice ng tao, tanggalin ko na yung gift of choice. Sasablay silang lahat. Pero hindi ginawa ng Diyos yun. Ganun pa rin, binigay pa rin ng Diyos yung gift na yon sa tao na pumili. Yun nga lang, kahit mayroong mga, ang tawag doon? Yung mangyayaring consequences. Yun nga lang, may mga consequences. Alam niyo naman nangyari yung naapektuhan yung kanilang physical at spiritual nila doon. Nagkaroon ng consequences sa physical nila. Yung lalaki daw, kailangan magtrabaho, kailangan magmanat ng buto, kailangan mahirapan. Yung babae, kailangan mangana, kailangan mahirapan. Yung physical. Sa spiritual nila, nagkaroon ng kamatayan sa mankind. Imagine niyo yung palang plano ng Panginoon sa atin, walang kamatayan, makakasama na tayo. And yun, sa kalambaling pagpili na yon, nagkaroon ng kamatayan ng mankind at nawala sila dun sa garden. Amen? So, alam niyo kung tama lang yung pili talaga nila Adan doon, iba yung magiging history ng mankind, maiiba, di ba? Kasama natin yung Panginoon, walang death. Amen? Kaya yun po ang ating pagpili, talagang napaka-mahalaga. It can lead us to victory, it can ruin our lives, it can build us, it can destroy us, it can make us, and it can break us. Amen? One wrong choice, maaari magkaroon niya ng isang devastating na consequence. At one right choice, pwede magkaroon niya ng abundant blessings sa bawat isa. Amen? Kaya yun nga, sabihin mo sa katabi mo, the choice is yours. Choose God. Amen. So yun ang ating pamagat. Ngayon ang title, yun po ang ating title. Amen? The choice is yours. Sabi mo sa katabi mo ulit. Kapigin mo, the choice is yours. Choose God. Amen. Sinadya ko na pong hindi maglagay ng presentation ng slide. Kasi gusto ko po, kasi yung iba sa atin doon minsan baka nalilimutan. Mas maganda, sige, tayo na lang. Usap tayo. Parang ganun. Amen. Ating pong verse sa Joshua 14 and 15. Binasa po sa salitang English kanina. Basahin po sa Tagalog. Kaya ngayon, sambahin ninyo si Yahweh at paglingkuran ninyo siya ng buong puso't katapatan. Alisin ninyo ang mga Diyos-Diyos ang dating sinamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at Ehipto. Si Yahweh lamang ang inyong paglingkuran. At kung ayaw na maglingkod kay Yahweh, pumili kayo kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o mga Diyos ng mga Amoreo na sinamba dito sa lupaing tinitirhan. Ngunit para sa akin at ang aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Amen. Nung nilabas po ang mga tao, yung mga Israelites, nung time na yon sa Exodus, ang ginamit po ng Diyos, ang kinausap niya ay si Moses para mag-lead, para ilabas yung, kasi bihag parang hindi nila sariling bahay yun, naandun sila tapos nahihirapan sila doon. So ang ginawa, plano ng God, sige Moses, ilabas natin ang mga taong yan at dadali natin sa pinapangako ko sa inyong lugar. Kung saan isang blessing yon sa inyo. Ayun, si Moses ang nag-lead sa mga Israelites. Napakadami po.
Hanggang sa hindi sila nakarating doon at ang naging successor niya, ang sumunod sa kanyang mag-lead ay si Joshua. Isa po si Joshua sa isang matapang na leader, no? Kaya siya yung isa ding na napili para pangunahan muli yung mga Israelite para makarating dun sa lupang pangako ng Panginoon sa kanila. Imagine niyo po, leading 100,000 na mga tao, madali po ba yon? Pastor Daniel, 30 po tayo dito, madali po ba ang 30? 5 lang ang hirap, no? Pero dito, imagine niyo, hundreds of thousands of people na ililid. Gaano pong kahirap yon? And for 40 years, no? Ang hirap noon, yung isang maglilid na gano'n. Pero, tinawag siya ng Panginoon para lead, so ginawa niya. Ginawa niya yon. Bakit nga po ba, kasi base sa pag-aaral din, alam nyo ba, na kaya nilang abutin yung lupang pangako na yon ng 11 days lang? 11 days. Kayang-kaya nila yon. Pero dahil sa katigasan ng kanilang ulo, mabilis magbago yung isip nila, na meron silang Diyos na kasama, magbabago isip nila, o samba na lang tayo dito, wala naman sila eh. Dahil sa katigasan nila ng ulo, yun ang nangyari sa kanila. Napakatagal na paglalakbay. For 40 years. Alam niyo, sa paglalakbay na yun, hindi lang naman, sige, lakad tayo, camping tayo, o pagod na tayo, upo tayo dito. Hindi. Lumalaban sila. Nakikipagdigma pa sila. Kaya napakahirap noon, amen, para sa isang leader at para sa bawat sa kanila. Pero kagandahan noon, hindi sila iniwan ng Panginoon, sinasamahan sila. Alam niyo yung naglalakad sila sa kainitan, pero sumusunod sa kanila yung ulap para hindi sila ganung mainitan. Amen? Pag malamig naman, pinapainit ng Panginoon. Amen? Ang isang kagandahan doon habang sila ay naglalakbay, habang sila ay nagkakanker ng mga lugar, hindi sila pinabayaan ng Panginoon, hindi sila iniwan. Alam niyo yun, kada nakikibaka sila, tapos ang isa pa yung hinahabol sila ng dito lang yan sa bandang Red Sea. Yan yung Red Sea na yan. O yan yun po yung hinati ng Diyos para makaraan yung mga Israelita, para makalabas sila ng Ehipto. Amen? Yun, rekta sila sa Panginoon noong time na yun, nakakausap nila. Kasi kaya sila nagtatagumpay, kasi may instruction yung Panginoon dun sa leader, o gawin nyo to. O ginagawa ng leader. Si Moses, yun ang ginagawa niya. Kaya nagtatagumpay sila. Ganun din kay Joshua noong time na yon. Alam niyo sa basketball, kung meron tayong isang coach na magaling, alam yung plays, alam niya yung bawat, nakikita niyo yung laro. Maaring malakas ang tsansa, malaki ang tsansa na manalo yung isang team na yon. Lalo pa kung merong star player, di ba? Yung time na yon, ang coach nila ay ang Diyos, ang star player nila ay si Moses, pero nung namatay, naging star player nila ay si Joshua na. Amen. May instruction ng Panginoon, binibigay sa kanila, sinusunod nila, kaya sila nagtatagumpay. Yun nga lang, talagang humaba yung kanilang paglalakbay ng for 40 years, dahil na rin siyempre, matitigas din talaga yung ulo nila. Amen. Kung pinili lang talaga sana ng tao, yung sumunod, imagine yun, 11 days na ando na sila sa pangako ng Panginoon. Amen. So, nung time na to, nung sinabi ni Joshua, matanda na siya. And pag matanda ka na, malapit ka nang mamatay. So, yung kinausap niya yung mga leaders at he wanted to leave the people with some final words. Tayo, may mga, sa katandaan natin, nagbibigay tayo ng mga huling habilin sa mga mahal natin sa buhay. Mahalin mo si ganito. Huwag kayong mag-aaway, bigyan mo si ganito, hati-hati kayo, di ba yung mga ganon? So, ganon din yung kay Joshua naman. Pinapaalalahanan niya. Nire-remind niya yung mga leaders kasi hindi naman niya pwedeng kausapin lahat yung thousands of people na naandun eh. Tinawag niya lang yung matatanda, yung mga leaders na, sige, matanda na ako, ang sasabihin ko lang sa inyo, patuloy niyang nire-remind yung tao sa faithfulness ng Diyos sa kanila. Kasi nga, yung tao na yon talagang ang bilis makalimot eh. So siya, ang gusto niya talagang laging alalahanin yung kabutihan ng Panginoon. Kasi hindi maintindihan ni Joshua, bakit ba itong mga taong to paulit-ulit na lang na andito ang Diyos, na ang faithfulness
na nararanasan nila, nakikita nila ako, nararanasan nila ako. Bakit ang tao'y paulit-ulit na lumalayo at gustong gawin yung gusto nila? Hindi maintindihan minsan ni Joshua, kaya siguro talagang, nag-ano na si Joshua, ultimatum ba? Parang ganon. O, sige ha. Kaya yung patuloy niyang pinapaalala sa mga tao, yung faithfulness at katapatan ng Panginoon sa kanila. Amen. Sabi dito nung nakarating sila doon sa lupang pangako, sa Joshua 24:13, bago yung ating verse. Sabi doon, at aking binigyan kayo ng lupain na hindi ninyo binukid, at mga bayang hindi ninyo itinayo, at inyong tinatahanan, at mga ubasan at mga ulibuhan na hindi ninyo itinanim, at inyong kinakain. Yun po yung binigay sa kanila, no? Yun yung lupang pangako. Hindi nila parang gift ng Panginoon, pinramis ng Panginoon, ito yung bayan, ito yung lugar na para sa inyo, kung saan mag-bloom yung inyong mga pananim, isang blessed na lugar. Alam niyo po, ang promised land na po yun, ito po yung promised land, ito yung bayan ng Diyos, ito yung Israel. Pinagpala sila dito. Amen? So, yun nga yung ating verse after nun, after niyang sabihin yun, sinabi naman niya, sige, sambahin ninyo ang Diyos. Wag tong mga to, wag tong ibang Diyos na to, sa Diyos kayo maglingkod. Yun yung sinabi niya sa ating main verse, no? Masyado po mahaba, kaya hindi ko na po, kaya inelaborate ko na lamang. Amen? So, yung mga tao po doon, they are faced with a choice. Oo nga, no? Parang siguro baka natauhan sila doon. Oo nga, baka tama ang sinasabi ni Joshua. Ngayon, doon lang nila na-realize, no? Pero yun po, pinapaalala ni Joshua. Kailangan nilang mamili. Sa lahat ng tao na andun, iba't ibang ugali, iba't ibang kalalagayan, iba't ibang pagkatao, iba't ibang paninindigan, iba't ibang pananaw. Kailangan mamili. Now, let us talk about the choices, o yung choice na ibinigay, hinihain, sinabi ni Joshua sa mga tao. Amen? Number 1, ito pong choice na to, the choice is understandable. Sabihin mo sa katabi mo, the choice is understandable. Meaning, easy to understand. Amen? Very clear. Hindi niya na pinahirapan yung mga tao. Pinapaunawa niya, easy, the choice is understandable. Kasi ano lang naman it's between true God and false God. False gods. Kasi napakarami, no? Meron Diyos yung Mesopotamia, yung mga Amoreo, marami, iba't iba sa Ehipto, napakadami. So the choice is understandable between true God and false God. Siyempre, kanino daw kayo maglilingkod? Sabi, maglilingkod ba kayo sa mga Diyos na yan? O sa totoong Diyos? Doon na nga lang, kasi kaya niya pinapaalala, kaya niya pinapapili sila. Doon na nga lang, alam niyo yun, na si Moses na nga lang nung umakyat sa bundok para kausapin ng Diyos. Tapos sabi ng Diyos, Moses, yung mga tao mo doon, ano nang ginagawa? Alam niyo ginagawa nila? Oy, mga kababayan, wala ang Diyos dito, wala din ang leader natin. Anong gagawin natin? Igawa mo kami ngayon ng Diyos na sasambahin namin. O sige, tipunin natin yung mga gold natin, gumawa tayo ng korting baka, sambahin natin, magparty tayo. Alas, ganun ang ginawa nila. Isipin niyo yun, may Diyos na sama-sama sa kanila, na malingat lang yung leader nila, ganun na yung pinagawa nila. Kaya sinasabi, ano ba pipiliin nyo? Ang totoong Diyos ba? O yung mga gods na narito? Amen? Kilala na nila yung Diyos, nararanasan nila. Pero nahihirapan pa rin silang i-digest, nahihirapan pa rin silang piliin yung talagang tunay na Diyos. Bakit kaya Porke ba't akala nila, wala yung leader natin, porke ba't nakakaranas tayo ng kahirapan, porke ba't pakiramdam natin, hindi tayo sinasamahan, porke ba't nawala lang sandali, yung leader, nawala lang, pakiramdam nila, nawala yung Diyos. Sasamba ka na ba dun sa iba? Maglilingkod ka na ba dun? Kaya po, kaya pinapaunawa niya sa mga tao, ito very clear sa inyo, ha? Very clear. Ang totoong Diyos ba o ang mga Diyos na yan? Amen, yung paglilingkuran natin.
We can either choose to serve gods or yung totoong Diyos. Ang mga, sa panahon ngayon, maaaring, maraming Diyos ngayon eh. Maraming Diyos-Diyosan ngayon. And it could be anything. Later, malalaman po natin ito. Ilan sa verses na nagpapatunay that there's true God. Sabi sa Jeremiah 10:10. Jeremiah 10:10 says, "But the Lord is the true God. He is the living God and the everlasting King." Ganun din sa New Testament, sa John 17:3. John 17:3 says, "And this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ from whom you've sent." So, meron talaga totoong Diyos. Naniniwala ba kayo na meron totoong Diyos? Amen. Praise the Lord. At itong pagpili nito, hindi pwedeng half-half. Unus-unus, hindi pwede yun. Okay, na ngayong araw na to, nandito ako sa side ng Panginoon, dito ako maglilingkod ng totoong Diyos. Sige, bukas dito naman ako. Hindi po pwede yun. Hindi pwedeng halfway ang pagpili, no? Kailangan talaga 100%. Kaya yun nga lang, dalawa lang ang pamimilian eh. Hindi naman pwedeng or lang ang piliin mo. So yun. Siguro hanggang ngayon din, many people are secretly serving their own gods. Pero sa mata ng ating Panginoon, ay lahat naman ay nakikita niya. Amen? Napaka-understandable nito. Parang simpleng ganito lang. Hinainan ko kayo ng steak. Hinainan ko kayo ng steak o itlog. Ano pipiliin niyo? May steak na dyan, mag-iitlog ka pa ba? Araw-araw ka na nga nag-iitlog. Siyempre, piliin mo yung steak. Amen? So ngayon, piliin mo ang totoong Diyos. Parang basic na, dapat nga sinabi nila, Joshua, ano ba yung basic ang tanong mo eh? Siyempre, ito pipiliin namin. So, ganun din naman, piliin natin ang tunay na Diyos na paglingkuran. Amen? Sabi mo sa katabi mo, piliin natin ang Diyos. Amen, na paglingkuran. Amen, number 2. Ang una, the choice is understandable, easy to understand, very clear. Number 2, the choice is today. Sabi doon, no? Ano ba sabi kanina? Pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Today, hindi bukas ha. Hindi bukas, hindi sa makalawa, hindi kung kailan ka free. Sabi niya doon, today. Ngayon, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Sabi niya doon, choose this day whom you will serve. At yun nga, dumating na yung oras sa kanila para sa pagpili talaga nila. Sabi sa 2 Corinthians 6:2. 2 Corinthians 6:2. Today is the day of salvation. Ngayon na yung araw ng kaligtasan. Amen? Ipagpapabukas mo pa ba yun? Sasabihin mo ba, ay, pastor, busy ako ngayon eh. Amen? Katapikin mo ang katabi mo, sabi mo, natutuwa ako na nandito ka. Amen? Natutuwa ako na nandito kayo, na inunan niyo ang Panginoon. Amen? Amen? Napakabuti ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Today is the day of salvation. Hindi pwedeng pagpabukas yan. Hindi mo pwedeng gawing, busy ako, pastor, saka na lang ako a-attend. May Zoom man. Okay, kukonekta ako sa Zoom, pero nagluluto ako. Natutulog pala. Amen, today is the day. Ngayon na pumili. Pero yung pagpili nilang yon, nakabase iyon sa past, sa nakaraan. Hindi ka pwedeng pumili sa future. Paano ka pipili ng para sa future mo? Nakabase yung pagpili nilang yon sa past. Kasi po dun sa nakaraan, sa nangyari sa kanila, sa mga naranasan nila. Alam niyo po, yung people of Israel, meron silang knowledge eh. Yung nangyari sa mga nauna, sila Abraham, kilala nila yon, Abraham, sila Isaac, sila Jacob. Alam nila yung faithfulness ng Diyos, alam nila yung covenant ng Diyos sa kanila. Siyempre, natuto sila dun sa mga nangyari, sa mga nalalaman nila noon. And experience is the great teacher. Amen? 5 taon mo nang ginagawa yan, hindi ka pa natututo? Oh, di ba? Wala ka pang experience noon. Hindi ka na, walang... Siyempre, di ba, pag natanggap ng trabaho, ilang taon ang experience mo? 5 years po. Oh, di ba? Kasi ang tagal mo nang ginagawa eh. May mga experience. So, yung experience, best teacher yon. So, noong time na yon, yung sa experience nilang yon, dun sila, babase sila doon sa pagpili nila. Oo nga no, kasi naranasan natin ang kabutihan ng Panginoon, hindi tayo iniiwan. Laging nariyan ng Panginoon. Amen? So alam mo na yung pipiliin mo.
Tsaka yung history, mahalaga yon, di ba? Kaya nga meron subject tayong history eh. Di ba? Mahalaga kasi nasa school, di ba? Subject. Amen? At yung time na yon, for 40 years ba naman sila naglakbay, eh di napakadami na yung anak nila ay nagkaanak na. Baka yung apo nilang yon, nagkaroon na rin ng apo. Siyempre, it's time na ituro nila dun sa mga new generation na yon, yung mga nangyari. Para pagdating din ng time na yon, napipili sila. Alam nila yung nangyari nung time na yon at makakapili sila ng tama. And the choice is today. Hindi pwedeng pag-antayin nyo, no? Kasi, for example pala, mahilig mag-mall, no? Sino mga mahilig maglakad sa mall? Siyempre, nakakakita ka, nagkakapag-window shopping ka, or kung ayaw mo, tamad na tamad ka, magtitingin ka lang sa online, nakakita ka ng sale ngayon na may discount. Palalampasin mo ba yon? Maganda yung discount, ang tagal mong iniintay. Palalampasin mo ba yon? Siyempre, checkout na yon, matik, may tabi naman eh. Parang hindi ka nga bumili pag nagtatabi. Na-experience ko eh. Gawin nyo din. Amen? So, ganun yun. Hindi mo palalampasin. Ngayon na, talagang kukunin mo ngayon. Kasi baka bukas, wala na. Ganun din, baka bukas, late na. Amen? Baka bukas, napagsarahan na tayo ng bintana or ng pintuan ng salvation. Maaaring mangyari yun. Bakit po? Dahil hindi natin alam ang araw ng bukas sa atin. Amen? Hindi natin alam. Maaring mahuli na sa atin. Maaring mahuli na para sa atin yung araw ng bukas. Kaya yung pagpili sa Diyos, ngayon na. Hindi mo na ipagpapabukas. Pipiliin kita, Panginoon, sa iyo ko maglilingkod. Sabi sa Isaiah 55 verse 6, Isaiah 55 verse 6, seek the Lord while He may be found. Call on Him while He is near. Naandyan lang ang Panginoon. Naandyan lang, inaantay lang tayo eh. Call unto me, He will answer. Yun nga lang, huwag tayo magpapahuli. Baka mahuli ang lahat para sa atin. Amen. Kasi sabi sa Psalms 103:15, as for a man, his days are like grass. He flourishes like a flower on the field. Diba meron ngang awitin na, I am a flower quickly fading. Here today, maybe gone tomorrow. Nandito tayo ngayon, maaaring bukas, wala na. So, ang pagpili ay ngayon na. Pagpili ngayong araw na. Hanggat may oras pa tayo, hallelujah, hanggat may oras pa tayo, the choice is yours. Choose today and choose God. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pasok na tayo sa number 3 natin. The choice is ongoing. Sabi mo, the choice is ongoing. Ang pagpili na yan, tuloy-tuloy. Amen. Hindi yan one done choice lang. Hindi po. Hindi na yung, okay, I'm done, I'm out of it. Kalas, bye-bye, see you. Hindi po gano'n, no? Kasi yan ay, ang pagpili na yan ay tuloy-tuloy. Yan yung, hindi yan yung parang, okay, nakapili na ako. Okay, iska po na po ako, ha? Bye-bye, pasensya na po, una na po ako. Hindi po yan gano'n. Hindi yan temporary. Hindi yan temporary pagpili lang sa ating Panginoon. Kasi habang tayo nabubuhay, sabi ko nga, napakaraming choices na pinipili ng tao kada araw ng kanyang buhay. Siyempre, kapag hindi mo na itinuloy yan, maaring tapos na tayo, di ba? Maaring patay ka na. Wala ka ng choice, wala ka ng pagpili. So yun, ang choice natin ay ongoing, tuloy-tuloy. Hanggat tayo po ay nabubuhay. Ito ay parang pagpili natin sa Kanya, yung tipong nakakabit tayo sa Panginoon, yung tipong nakaugpong tayo sa Panginoon. Sabi sa John 15, verse 5 and 6, John 15, verse 5 and 6, I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bear much fruit, for apart from me, you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers, and the branches are gathered, thrown into the fire, and burned. So yung pagpili natin sa Panginoon, talagang lagi nakaupong. Hindi pwedeng yung sanga na nabali. Pag nabali na yung sanga, tendency nun talagang wala, babagsak ngayon. Kukunin na yun, gagatong na yun, sisilaban na yun tuwing umaga na matatandang nagwawalis. Amen? Kaya dapat, yung pagano natin, kasi ang Diyos ang vine.
Siya yung puno, tayo yung mga sanga. Kailangan talaga nakakapit tayo sa Kanya. Pag nakakapit tayo sa Kanya, for sure, mamumunga tayo niyan. Amen? Yung pagpili na yon ng mga Israelites, yung mga Israelita, yun ay para sa future nila. Tinitingnan nila yung mangyayari sa kanila. So, kasi alam nila, yung leader nila hindi magtatagal eh. Hindi na magtatagal yung buhay niya. Baka after nga mawala nung leader nila, ni Joshua, magkalat-kalat na naman sila eh. Kung ano-ano naman ang gawin nila. Kaya yun talaga yung sinasabi ni Joshua. Yun yung binigay nila sa kanila. Yung pagpili na yun, understandable. Pinapili na sila noong araw na yon at dapat yung pagpili na yon ay tuloy-tuloy. Tandaan mo, lagi napakaraming choices natin sa buhay. Bago pa nga lang tayo gumising, eksaktong pagmulat pa lang na mata natin eh, magbabango na ba ako or isnus ko pa yan? Diba? Napakarami po, umpisa pa lang. Kaya ngayon, napili na natin ang Diyos, na paglingkuran. Pinili nyo ba kayong araw na to? Amen? At yung pagpili natin ay tuloy-tuloy para sa ating Diyos na paglingkuran. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yung pag-accept ng bawat isa sa atin kay Jesucristo. Hallelujah. Nung pag-accept po, yung tinanggap natin si Kristo sa ating mga buhay, karamihan sa atin na sharean. Hindi mo pwedeng piliin or lahat sa atin or kalimitan sa atin ay nasharean. Amen? Yung mga tumanggap sa atin sa Panginoon. Hindi ka namin pwedeng, yes, sineshare namin yung good news. Sineshare namin yung salvation. Sineshare namin yung si Kristo. Yung buhay ni Kristo, yung salvation. Pero hindi ka namin pwedeng pilitin. Oh bro, hindi pwede. Piliin mo, tanggapin mo na si Jesus ngayon. Hindi pwedeng ganun. Kasi yung pagpili, we are sharing, siyempre yung pagpili, ay sa'yo. Amen? It's you. It's your choice. Kami, ginagawa lang namin yung part namin, sinasabi namin yung katotohanan, but the choice is yours. Kaya dyan papasok yung sabi sa Acts 16:31, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Ikaw at ang iyong sambahayan. Kaya maliligtas ang sambahayan mo ay because of you. Amen? Hindi naman pwedeng maliligtas din ang sambahayan mo kasi ikaw ang gagamitin para makakilala rin sila para tumanggap ng kaligtasan ni Kristo. Amen? Kaya yung mga parents, yung mga kapwa ko parents at yung magiging parents pa, pakita natin sa ating mga anak or ituro natin yung kahalagahan ng paglilingkod. And praise God, yung mga anak-anakan natin ay narito, nakakasama natin. Nakikita nila kung paano yung pagsamba sa Panginoon at yung paglilingkod. At yung mga pastors naman natin, ginagawa naman talaga nila yung part na nila, yung responsibility nila na pine-prepare yung mga men and women of God. Amen? Para magsilbi sa ating Panginoon. Kaya mahalaga po ang bawat isa kasi pamilya tayo dito. Amen? Ano sa tingin nyo? Mahalaga ba ang Panginoon? Mahalaga ba ang Diyos? Amen, napakahalaga ng Panginoon. Amen. Halimbawa, mahilig ka manood ng TV. Pwede naman nating sabihin, pwede namang hindi ako manood ngayon. Di ba? Pwede po yun. Bukas na lang ako manonood. Pwede yan, di ba? Pwede. Naglalaro ako ng mga mobile games. Pwede ko namang, di ba, pwede ko namang ipagpabukas? No? Pwede. Halimbawa, ako pala, nito lang ako bumili ng sapatos na balat. Sabi natin last year lang yata. Kasi sa akin, pwede naman akong hindi magbalat. Di ba? Hindi naman ganun kahalaga kasi eh. Yung panonood ng TV, paglalaro, hindi naman ganun kahalaga. Kaya pwede kong hindi gawin. Pero yung halimbawa, may iniinom kang gamot, may tinetake ka, pwede mo bang hindi inumin yon on time? Hindi pwede, no? Kasi, mahalaga. Amen? Kasi mahalaga. Gamot mo yun eh, makakabuti sa'yo, makakapagpagaling sa'yo eh. May mga bagay tayo na pag nawala, talagang agad-agad nating hinahanap. Cellphone, di ba? Nasaan ba yung cellphone ko? Krishi, hanapin mo yung cellphone ko, hindi ko makita. Di ba? Mahalaga eh. Pero yung Bible, is 2 buwan na yata sa church, hindi hinahanap eh. Kasi, hindi naman mahalaga eh. Di ba? Na-invite nga, may mga bago simbahan na invite.
Sabi, ano ba naman yan? Bulong-bulong na, ano ba naman yan? Napakadaming gawain. Merong Sabado, may Linggo, may Lunes, may Martes. Hindi po ba dapat ganon? Di ba ganon naman talaga dapat? Amen? May mga gawain tayo eh. Naglilingkod tayo sa Panginoon. Pinaglilingkuran natin ang bawat isa. Di ba ganon naman dapat? Amen? Sabi mo sa katabi mo, dapat ganon talaga. Nasaan si Lay? Nag-aaral, di ba nag-aaral si Lay? Nasaan po si Lay? Nandiyan ba? Nandun? Bakit tayo gawin nila pumasok lang ng 2 araw? Kasi, mahalaga yung pag-aaral. Sa trabaho natin, pumapasok tayo kahit may sakit tayo, di ba? Kasi, mahalaga yung trabaho. Sa simbahan, masakit lang yung hinliliit, makati lang yung likod, ayaw nang umattend dahil hindi naman mahalaga eh. Pero mahalaga ang Diyos, di ba? Amen? Kaya po talagang napakahalaga noong pagpili. Pagpili. Piliin natin yung tama, piliin natin yung dapat para sa ating Diyos. Kasi diyan nakasalalay yung paglago natin bilang isang Kristiyano. Ito po yung dalawa mga example ng mga pamimilian. Doon sa Matthew 7:13-14. Ito po yung dalawang klase ng daan eh. Sa Matthew 7:13-14, Jesus describes that all are, na nakakaranas ng tayo sa everyday. Sabi dito, enter in the straight gate, for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and many will choose it. Because straight is the gate and narrow is the way that leads unto life, and few there will find it. So dalawang klase ng daan. Isang malawak, isang malapad na daan, at isang makipot. Saan kayo dadaan? Sa malawak, di ba? Sino yon? Sino yon? Ang linaw dito pag malawak leads to destruction eh. Amen? Pero yung sinasabi ng Panginoon, seriously yung nasabi ng Panginoon, na dumaan tayo, huwag kang dadaan kasi yung malawak na daan, napakaluwag. Pwedeng anong gawin mo, pwede kang magsasayaw dyan kasi hindi ka mabubunggo. Marami kang pwedeng gawin dyan. Pero ang dulo daw nun, distraction. Kaya piliin mo, yung sinabi ni Jesus, piliin mo daw yung masikip na daan. Kasi ang dulo niyan, mali natin, may gift sa dulo, di ba? Gift of salvation. Kaligtasan. Kahit marami kang nararanasan sa buhay mo, yan yung klase ng daan na haharapin natin eh. Marami kang kahirapan na daranasin, marami kang problema, marami kang pagsubok. Pero dun sa kaprasong daan na yon, hindi ka iiwan ng Panginoon. Kasama mo siya hanggang dulo. Kaya magtatagumpay ka. Amen? Ganun din, dun sa namili yung sila Shadrach, Meshach, Abednego sa Book of Daniel na sabi doon si Haring Nebuchadnezzar, nagpagawa ng something na sasambahin, rebulto. O sambahin nyo yan, kapag hindi, itatapon sa pugon. Talagang super init. Ang ginawa nila, Shadrach, Meshach, yung tatlong magkakaibigan, hindi sila sumamba doon. Sinamba nila yung tunay na Diyos. Pinili nila yung true God. Kahit na tinapon sila sa pugon, iligtas pa rin sila ng Panginoon. Ng anghel ng Panginoon, nakasama nila noon, iligtas sila. Ganun din si Daniel. Doon din sa book na yon, kay Daniel. Sabi doon na, lahat mananalangin kay for 1 month, si Hari lamang ang ating sasambahin. Diyan tayo mananalangin. Si Daniel, talagang nakagisna na niya manalangin sa Panginoon. So, yun ang ginawa niya. Tinignan ang mga naiinggit kay Daniel. Haring Nebuchadnezzar, si Daniel na manalangin sa Diyos niya. Kunin si Daniel, itapon sa kulungan ng leon. And the rest naman is history. Alam na natin na hindi kinain, hindi kinagat. Hindi nga kinagat si Daniel Hindi nga dinilaan, hindi inamoy Yung mga bantay, yun yung nilapa. Amen? Kahit pinili nila na magsilbi sa tunay ng Diyos, pero hindi sila pinabayaan. And then our part also, akala natin pababayaan tayo ng Panginoon sa pagpili natin sa Kanya. Hindi niya tayo pababayaan. Amen? Yung other gods kasi, na tinutukoy, sa panahon ngayon, syempre, na wala naman tayong mga picture pan or mga rebulto na sinasamba sa mga tahanan natin. Karamihan sa atin, wala nang ganon. Kaya yung mga other gods na tinutukoy dito, yun yung mga bagay
na dito sa mundo, mga bagay na umaagaw sa atensyon natin, mga bagay na unknowingly pinaglilingkuran pala natin dahil doon nauubos yung oras natin. Amen? Yun yung mga bagay na umuubos sa oras natin. Hindi ko na isa-isahin, kayo na magsabi kung saan mga bagay, kung saan nyo inuubos ang oras nyo sa araw-araw. Mag-ingat tayo kasi baka yan yung dinodiyos na natin. Amen? Again, mag-ingat tayo. It's just a reminder for us. For me as well, kasi ang prayer ko nga, Lord, ako yung magtuturo, dapat ako yung unang may exhort, ako yung unang may encourage. At sa bawat sa atin. Amen? Sabi nga ni Joshua dun sa 23, sa Joshua 24:23, kaya ngayon, sige, pinili nyo ang Diyos, itapon nyo na yung mga Diyos-Diyosan nyo. O, ganun din tayo, di ba? Itapon natin yung ating mga Diyos-Diyosan. Nilagay ka na ng Panginoon sa katatayuan mong yan. Sino rarito na hindi gusto yung katatayuan niya sa buhay? Amen. So, ibig sabihin, gusto nyo katatayuan nyo. Amen? Amen? Pinagpala kayo sa katatayuan nyo. Amen? Amen? So, yun nga, pinagpala na tayo, gumanda na yung sitwasyon natin. Pipiliin mo pa ba yung maglingkod sa iba? Hello? Pipiliin nyo pa bang maglingkod sa iba kung pinagpala na kayo ng Diyos? Kung sinasabi nyo pinagpala na kayo ng Diyos sa kalalagayan nyo yan? Siyempre, hindi. Pipiliin natin ng Panginoon. Kasi He is a jealous God. Ayaw niya na may kaagaw. Ayaw niya na may tira-tirahan. Ito yung choices from God. Ito yung sinabi niya sa Deuteronomy 30:15-19. Mahaba ito, bibilisan ko na. Deuteronomy 30:15-19. Binigyan ko kayo ngayon ng pagpipilian, buhay o kamatayan, kasaganaan o kahirapan. Kapag sinunod niyo ang utos na ibinigay ko sa inyo, ngayon mula kay Yahweh na inyong Diyos, at kung mahal niyo siya at ginawa ang kanyang kagustuhan, pagpapalain niya kayo sa lupaing binigay niya sa inyo. Binigyan niyo kayo ng mahabang buhay at gagawing isang malaking bansa. Ngunit kapag tumalikod kayo, kapag tumalikod kayo, sabi niya gano'n. Ayaw niyo makinig sa kanya, sa halip ay maglingkod sa ibang Diyos. Ngayon pa'y sinasabi ko sa inyo, malilipol kayo. Hindi kayo magtatagal sa lupaing sasakupin ninyo sa ibayo ng Jordan. Saksi ko ang langit at ang lupa, ngayon ilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan, ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay mabuhay ng matagal. Amen? Blessings or consequence? Blessings. Amen. So yun po, we will choose to follow God. Amen. Our future rests on our choices ngayon. Amen. Kaya decide now. Mag-ano na kayo, pumili na kayo ngayon. Amen? Hindi na bukas ngayon. And sa ating conclusion, ito pong choice na to, again, ay gift from God na magde-determine ng future natin. Kung saan ba tayo after nito. Mahalaga i-prioritize natin si Jesus. Let us guard natin yung thoughts natin, yung ating words, and depend on God for guidance. Remember na kahit maliit na choice yan na ginawa natin, meron yung consequence. Kaya huwag tayong pipili, huwag tayong magdidesisyon kung galit tayo or pabigla-bigla tayo. Kasi hindi mo na may babalik yung choice. Yung kahihinatnan yun yung consequence. Hindi natin mababago pa. Kaya let us pause, huminga tayo, malalim. Let us ask wisdom sa ating Diyos. Sabi naman niya doon, kapag humingi ka sa akin ng wisdom, bibigyan kita. And this is about choosing to follow God. Choosing to follow God. Kaya yun, let us choose wisely, no? This is about choosing to follow God. Meron tayong choice na kilalanin ng Panginoon. Meron tayong choice na sambahin lagi ang Panginoon. Kaya piliin natin yung bagay na mag-glorify sa ating Panginoon. Sa 1 Corinthians 10:31, so whatever you eat or drink, or whatever you do, do it for the glory of God. Si Joshua kaya nagtagumpay, umpisa pa lang sabi ng inutusan na siya, in-instruct na siya ng Panginoon sa Joshua 1. Joshua, gawin mo to at magtatagumpay ka. Ginawa ni Joshua yung sinunod niya, nakarating sila sa lupang pangako. Amen? And lastly, choose God, honor His Word, obey His commandment. Kapag ginawa natin yon, syempre, sabi doon, we will mai-imitate natin si Christ. And we will cling to Him more. Talagang we will hold on tightly sa Kanya. Cling means hold on tightly.
And we will endure in Christ. Endure in Christ meaning ito yung mariremember mo or maaalala mo na dala-dala mo lagi yung pangalan ni Jesus. At hindi mo siya malilimutan. And that's choice. C-H-O-I-C-E. Amen? Choose God, honor His word, obey His commandment, imitate Christ, cling to Christ, endure in Christ. Amen? So today is the day to choose. Sabi ni Joshua, matagal na panahon na again, no? Sabi ni Joshua, choose this day to whom you will serve. As for me and my house, we will serve the Lord. And I will say it again. As for me and my house, we're going to serve the Lord. Amen.